Ito nga pala yung sitwasyon ng misis ko tuwing gabi dahil siya ang nagpapatulog sa anak ko at ayaw rin sa akin. Ganun din sa madaling araw, lalo na yan may sakit si Kalin. Talagang puyat na puyat siya, no? Pagod na pagod siya, halos hindi niya na rin minsan maasikaso yung sarili niya. Kaya naman dahil Holy Week, ako muna ang taya ngayon. Ako muna mag-aalaga kay Kalin. At ito nga yung anak ko, kahit may sakit yan, makulit pa rin at talagang gusto niya pa rin maglaro. Talaga naman napakasigla pa rin ng anak ko kahit may sakit. At alam nyo ba kung anong oras na to? 1:00 na ng madaling araw, guys. Ayan, so pagising-gising kasi siya kasi hirap siya matulog. Nga rin ng panahon, napakainit, no? At electric fan lang yung meron kami dito sa kwarto. Pero soon, magkakaroon ako ng aircon. Pangako yan para at least komportable na nakakatulog yung pamilya ko. Pagising ko nga ng umaga, nagugas ako since may natirang hugasin kagabi kasi kumain kami ng kanton. At yun nga, naisip ko rin na mamili na para at least pagising nung misis ko, may nakaanda ng pagkain. At tagsaing na rin niya ako bago ko umalis para pagbalik ko, luto na yung kanin at ulam na lang yung asikasuhin ko. Nandito nga pala ako sa Dali. Ito nga pala yung lagi kong binibili, yung mix cut, no? Kasi napakamura lang nito, mga nasa 70 plus lang to. Tapos kayo na mamimili kung ano yung pipiliin nyo, kung malaman ba. Meron din naman mga drumstick, may mga part din ng mga thigh, depende kung paano nyo pipiliin. At ito nga yung bill ko, mga nasa 200 plus lang. Bumili ko ng sibuyas tsaka gata kasi nga magluluto ako ng adobong gata. Pag uwi ko nga, hiniwa ko na agad yung bawang sibuyas tsaka luya para handa na siya habang pinapakuluan ko yung manok na yan dahil gusto ko siyang pagmantikain bago ko igisa kasi para tipid din sa mantika, no? At yun nga, tinignan ko na yung sinaing, saktong-sakto, di ba? May kanin na kami. At 10:53 AM, tulog pa rin yung misis ko, gawa nga nung puyat siya. Niluto ko na yung aming kakainin sa tanghalian. At ito nga, pinakuluan ko na agad yung manok dahil ito ay frozen para at least may makuha akong mantika sa kanya. 10:59 na, 11 na, ayan na, okay na yung manok. Medyo malambot na yan, pwede na natin ilagay yung mga hiniwa natin kanina. Igisa lang natin siya sa pinagmantika ang manok. Ayan, kitang-kita nyo naman, napakarami niyan. At ayan kasi ang magpapalasa sa ating ginataang manok. At ayan nga, kailangan nating igisa itong mabuti at dapat saktong-sakto yung pagkakagisa, hindi sunog, kaya hinaan nyo lang yung apoy nyo. At halu-haluin lang natin yan hanggang sa lumambot yung bawang sibuyas tsaka luya at hanggang sa maamoy nyo yung aroma ng pagkagisa niya. At habang ayan nga, ginisa mo na, kailangan mo na ilagay yung manok dahil kailangan mo rin lagyan ng suka. Ayan, depende sa inyo kung paano nyo susukatin yung asim na gusto nyo. Ito, ilagay nyo na nga yung gata, pakuluan nyo ng matagal para at least masarap at lumasa sa loob-looban ng ating manok. At ginamit ko nga dyan ay Coco Mama baka naman. Kaya pala ay napakasarap, gawa nga nun natural yung pagkagata niya. At ayun na, kumukulo-kulo na, talagang paluto na, no? Lagyan na natin ng pamintang durog para at least lumasa yung spices, no? Depende kung lalagyan nyo ng sili, pero yung misis ko ayaw kasi na maanghang, masarap sana yan kung may sili. Imbis na toyo nga yung gamitin ko, ginawa ko oyster soy sauce, no? Dahil gawa nga nung yung lasa niya, may toyo na may timpla pa na pampasarap talaga. At nilagyan ko rin ng isang kutsarang asukal para at least mag-balance yung alat, ganun din yung tamis. Para at least, 'di ba, talaga namang napakasarap isabaw nito sa kanin, talagang malasa, no? At ayun nga, nilagyan ko rin ng patis para at least pantay rin yung alat, tamis, asim, tsaka yung sagata. At yun nga, luto na yan, pakuluin nyo lang para at least mas malinamnam at lumasok pa sa loob ng manok natin yung niluto natin. Ito na nga, handa na yung ating ginataang manok. At sakto nga, gising na nito si misis, kaya naman hinanda ko na yung 2 plato na pagkakainan namin. Ganun din yung aming rice cooker. Nga pala, kung napapansin nyo guys, talagang salapag kami kumakain, gawa nga nung wala pa kaming pwesto na sarili at wala pa kaming lamesa. Kaya naman tiis-tiis muna tayo guys. Soon, angat din tayo, magkakaroon din tayo ng sariling upuan, lamesa at pagkainan. Ayun nga, gising na si Mrs. Saktong-sakto paggising niya, handa na yung pagkain at napaliguan niya na yung anak namin. So tara guys, pagsaluhan natin yung niluto natin para sa ating pamilya. Kain na tayo guys.